Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagninilay-nilay na naway maging simula ng ating araw na may kagalakan, kapayapaan, at panibagong lakas mula sa ating Panginoong Hesukristo. Ang pagninilay-nilay ngayong umaga ay pagkain ng ating mga kaluluwa sa araw-araw upang tayo ay pagpalain at ingatan sa ating Panginoong Hesukristo sa araw-araw. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Lucas, Kabanata 16, talatang 11 hanggang 31. Ito ang sinasabi, ang lalaking mayaman at si Lazaro. May isang lalaking mayaman, nakadamit siya ng kulay ubi at pinong lino. Namumuhay siya sa karangyaan araw-araw. Mayroon doong isang lalaking dukha na ang pangalan ay Lazaro. Siya ay puno ng galis. Inilagay siya sa tarangkahan ng mayaman. Mahigpit niyang hinangad na mabusog mula sa mga mumong nahulog mula sa hapagkainan ng mayamang lalaki. Ngunit maging ang mga aso na lumalapit ay humihimod sa kanyang mga galis. Nangyari na nga na ang lalaking dukha ay namatay. Siya ay dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Ang lalaking mayaman ay namatay. Namatay din at inilibing. Sa Hades siya ay naghihirap. Sa paghihirap niya ay itinanaw niya ang kanyang paningin. Nakita niya sa malayo si Abraham at si Lazaro na nasa kanyang piling. Tumawag siya ng malakas, Amang Abraham, kahabagan mo ako. Suguin mo si Lazaro upang isawsaw niya ang dulo ng kanyang daliri sa tubig. Ito ay upang mapalamig ang aking dila sapagkat ako ay lubhang nagdurusa sa lagablab ng apoy na ito. Ngunit sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ang buong buhay mo, tinanggap mo ng lubos ang mabubuting bagay. Gayon din naman si Lazaro ay tumanggap ng mga masasamang bagay. Sa ngayon, siya ay inaaliw at ikaw ay lubhang nagdurusa. Bukod sa mga bagay na ito, sa pagitan namin at sa iyo ay mayroong malaking bangin. Dahil dito, sila na maghangad na tumawid mula rito patungo sa iyo ay hindi makakatawid. Maging sila na maghahangad tumawid mula riyan patungo sa amin ay hindi makakatawid. Sinabi niya, kung gayon, hinihiling ko sa iyo, Ama, na suguin mo si Lazaro sa bahay ng aking ama. Ito ay sapagkat ako ay may 5 kapatid na lalaki. Suguin mo siya upang magbabala sa kanila nang sa gayon ay huwag siya lang mapunta sa dakong ito ng pagdurusa. Sinabi ni Abraham sa kanya, ang isinulat ni Moses at ng mga propeta ay nasa kanila. Hayaan mong sila ay makinig sa kanila.
Sinabi niya, hindi amang Abraham. Sila ay magsisisi kapag pupunta sa kanila ang isang nagmula sa mga patay. Sinabi ni Abraham sa kanya, kung hindi nila pakikinggan si Moses at ang mga propeta, hindi sila mahihikayat kahit na may isang pang bumangon mula sa mga patay. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit at nagpakumbaba sa iyong harapan na humihingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan. Patawarin niyo po kami, O Diyos, at bigyan niyo po kami ng karunungan upang makasunod sa iyong kalooban at gabayan niyo po kami sa lahat ng aming mga ginagawa. Aming itataas ang aming mga kaibigan na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Pagalingin niyo po sila, Panginoon. Panginoong Hesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Partikular na po, Panginoon, ang iyong mga lingkod, ang mga kapastoran. Si Pastor Hanilit Gabi na mayroong cancer, Panginoon. Lord, haplusin niyo po ang katawan ni Pastor at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila, O Diyos, ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sila sa kanilang mga nagawang kasalanan at pagkalooban mo ng kagalingang pangkaluluwa. Amin ding idinudulog ang aming bayan. Nabigyan niyo kami ng tapang na ipaglaban ang tama at mamuhay ayon sa iyong kalooban. Sa iyo po namin ipinagkatiwala ang aming bayan, O Diyos. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, kaunlaran at gabay sa bawat hakbang. Mangyaring alisin ang diwa ng pagkamakasarili, kayabangan at katiwalian mula sa aming mga pinuno. Hayaan silang magkaroon ng mga Diyos na budhi at integridad upang akayin ang aming bayan na magkaroon ng masaganang kaunlaran. Aming inilalapit, O Diyos, ang aming mga kaibigan na magsisipasok sa kanilang mga trabaho. Na patuloy mo po silang ingatan, Ama. Patuloy mo silang gabayan. Ilayo mo sila sa anumang mga kapahamakan, Panginoon. Lalong-lalo sa daan kung saan marami pong mga sasakyan na magkaroon ng mga confrontation, Panginoon. Ilayo mo sila sa mga confrontation at patuloy mo po silang ingatan at iligtas sa anumang kapahamakan. Amin ding inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kaibigan na nagtatrabaho sa ibang bansa, na patuloy mo po silang ingatan doon. Ilayo mo sila sa mga pagsubok, sa mga tukso, Panginoon. Naghirap sila nagtiis na mapalayo sa kanilang mga mahal sa buhay upang mabigyan nila ng magandang kinabukasan ang kanilang mga pamilya. Panginoong Hesus, sa umagang ito, patuloy ko rin tinataas sa inyo ang iyong paaralan, ang Philippine Christian University, na magdiriwang ng kanyang 79 founding anniversary. Magsimula ngayong araw na ito. Pagpalain mo po ang iyong paaralan at gayon din po ang mga namumuno sa iyong paaralan, ang aming presidente na si Dr. Gawan at ang kanyang mga vice-presidente. Panginoon, bigyan mo sila ng wisdom, Panginoon, ang mga plano na gustong gawin ng iyong paaralan, Panginoon, ay naway kalooban mo din, O Diyos, upang ito'y magiging isang maganda para sa iyong pangalan, para sa iyong pangalan dito sa lupa, na ikaw, O Diyos, ang dinadala
ng paaralang ito. Tinataas ang pangalang Hesukristo. Kaya Panginoong Hesukristo sa amin sa umagang ito, dalangin ko ang iyong patnubay at gabay sa iyong paaralan. Amin nilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga kaibigan na naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad, naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng banal mong Espiritu. Panginoong Hesus, sa umagang ito, patuloy ko rin itinataas sa inyo ang aming mga guro ng iyong paaralan. Pagpalain mo po ang mga guro mo, Panginoon, at patuloy mo po silang gabayan. Lalong-lalo na, Panginoon, ang departamento na nagdadala ng pangalan mo, nagtataas ng pangalan mo, ang IPRS, Panginoon, na ito'y natuturo ng mabuting balita sa mga kabataan. Panginoon Hesus, maraming salamat po. Gayon din po ang chaplaincy office na patuloy na nagdadala ng pangalan mo upang maibahagi sa community ng iyong paaralan ang mga salita, Panginoon. Puspusin mo po ng banal mong Espiritu ang iyong mga lingkod, ang aming chaplain. Patuloy mo po siyang gabayan, ingatan, bigyan mo po siya ng karunungan, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, sa mga katugunan, sa aming mga panalangin, sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Sa kwento, may isang mayamang lalaki na namumuhay sa karangyaan araw-araw, no? Habang may isang mahirap, isang pulubi na ang pangalan ay Lazaro, nakahandusay sa kanyang pintuan, gutom at sugatan. Pagkamatay nila, si Lazaro ay dinala sa piling ni Abraham. Samantalang ang mayaman ay napunta sa lugar ng pagdurusa. Ayun ay tinatawag na Hades, no? Nang humiling ng tulong ang mayaman, hindi na siya matulungan. Sinabi ni Abraham na sapat na ang Moses at ang mga propeta, mga pastor, no? Na sapat na upang turuan ang kanyang mga kapatid. Ngunit hindi siya naniwala. Kahit pa may muling mabuhay mula sa mga patay. Ang pagsasawalang bahala sa kapwa ay may kapalit. Yes, may kapalit ang pagwawalang bahala sa kapwa. No? Ang mayaman ay hindi sinasabing masama, no? Pero pinabayaan niya si Lazaro sa kanyang pintuan. Wala siyang malasakit kahit araw-araw niyang nakikita ang paghihirap ng pulubi. Gayon din sa ating buhay, mga kaibigan, pinabayaan ng ating mga leader, ang ating mga mambabatas, ang mga kababayan natin na masadlak sa baha upang matustusan lang ang kanilang mga pangangailangan. Meron silang self-interest, no? Ang mga project na kanilang pinaplano ay hindi nila ginagawa. Bagkus ang budget kanilang kinukuha. Naatin nila na maghirap ang taong bayan upang sila ay magpasasa ng kaba ng bayan. Di ba? Mga kaibigan, ilan sa ating mga Lazaro ngayon ay hindi natin pinapansin? Tayo marami, mga kababayan, marami tayong Lazaro na hindi pinapansin ng ating mga politiko.
Sa trabaho natin, sa kalsada, di ba? O sa pamilya, may mga taong naghihintay ng ating tulong, pakikiramay, o kahit simpleng malasakit. Pero hindi nila iyan ginagawa. Ang gusto lang nila ang kanilang sarili mabusog, katulad ng mayaman. No? Gusto niyang sila lang ang magkaroon ng karangyaan. Dahil samantalang ang mga tao, ang mga kababayan ay lumulubog sa baha. Di ba? Pero mga kaibigan, ito ay hindi masama ang yaman. Hindi masama. Pero ang paggamit nito ang sukatan. Kung ang yaman mo ay galing sa pangulimbat ng kaban ng bayan, mga kaibigan, malaki ang iyong pananagutan sa ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Maraming mga Lazaro ang lumulubog sa baha ngayon. Kunting ulan, baha. Di ba? Hindi naman masama ang maging mayaman. Oo, hindi masama ang maging mayaman. Ngunit kung ang yaman ay hindi nagbubunga ng kabutihan at pagkakawang gawa ay walang saysay sa harap ng Diyos. Di ba? Walang saysay. Kung ang yaman mo ay galing sa nakaw at hindi mo itulong, no? Ay, ibig sabihin, galing sa mga nakaw, no? At gusto mo lang ang sarili mo ay mabusog, no? Kaibigan, walang saysayan sa harap ng Diyos. Kung paano mo ginagamit ang mga biyayang ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Pinagkaloob, hindi galing sa nakaw, hindi galing sa kaban ng bayan, no? Pera, oras, talino, posisyon. Ito ba'y nakakatulong sa ating kapwa? Pero mga kaibigan, may hangganan. May hangganan ang pagkakataon. Habang buhay pa ang tao, may pagkakataong magbago at tumulong. Kaya kayong mga nangungulimbat ng kaban ng bayan, samantalang ang tao ay lubog sa baha, may pagkakataon pang magbago kayo. Kasi ang Diyos ay mapagbigay, mapagpatawad. Pero kung ikaw ay tulad ng mayaman sa ating talinghaga, mga kaibigan, hindi na siya nabigyan ng ikalawang pagkakataon pagkatapos ng kamatayan. Kaya kung kayo ay gustong magkaroon ng panibagong buhay sa kabila ng buhay, magsisi kayo. Ibalik niyo ang yamang kinulimbat ninyo sa bayang Pilipinas. At magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Kaibigan, papatatawarin ka ng Diyos. Hindi niya hayaang ikaw ay mapahamak sa dagat-dagatang apoy sa impyerno. Kaya kaibigan, magbalik loob ka sa Diyos. Pagsisihan mo ang iyong kasalanan. Tanggapin mo si Kristo bilang iyong Diyos at tagapagligtas, ay tiyak magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan pagkatapos ng buhay natin dito sa mundo. Di ba, kaibigan? So habang may buhay pa tayo, mga kaibigan, ngayon, gamitin natin ito ng magtama. No? Gamitin natin itong tama. Kung tayo ay naghahangad ng pagbabago at gumawa ng mabuti. Hindi kailangan ng himala, mga kaibigan, para manampalataya. Sabi ni Abraham, kahit may bumangon mula sa mga patay,
Kung sarado ang puso ng isang tao, hindi pa rin siya maniniwala. Ang salita ng Diyos ay sapat ng gabay. Di ba? Sa tiyak nyo ba, kapag may isang patay na bumangon, hindi ka kaya matatakot? Siyempre matatakot tayo. May zombie no? Di ba? Sa pelikulang zombie, talaga naman, nakakatakot. Di ba? Kung ang iyong puso ay sarado, dikandado, at hindi ka naniniwala na si Kristo ay mapagmahal, wala pa rin silang tatanggapin. Maraming mga manggagawa, ministro, na patuloy na nagsasabi ng mabuting balita ng Panginoong Hesukristo. Ang tanong, kaibigan, bukas ba ang puso mo sa salita ng Diyos? Nagsisikap ba ikaw na unawain at isabuhay sa araw-araw ang salita ng Panginoong Hesukristo? Ano ang ibig sabihin sa iyo ng ang Diyos ay tagapagkaloob ng lahat? Ayon sa Santiago, Kabanata 1, talatang 17, ang bawat mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos na Ama, na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago o nagtatalang-tala ng isip. Ito ang pangunahing talata na nagpapakita na lahat ng mabuting bagay ay galing sa Diyos, mga kaibigan. Wala pong sinasabi niya na ang lahat ng bagay na galing sa ibang tao o sa ibang bayan ay galing sa... Hindi, wala sinasabi doon. Ang lahat ng mabuting bagay ay galing sa Diyos. Pero kung ang bagay na nasa iyo ngayon ay kinuha mo galing sa kabanang bayan, hindi mabuti yan, kaibigan. Isang pagnanakaw yan. Yan ang pagnanakaw na malaking kasalanan sa harap ng Diyos. Di ba? O sabi naman sa Pilipos, Kabanata 4, talatang 11, at buhat sa hindi mauubos-ubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng iyong kailangan sa pamagitan ni Kristo Jesus. Napakasarap, kaibigan. Kung tayo man ngayon ay nagtiis ng baha sa ating lipunan, huwag tayong mag-alala, mga kaibigan. Huwag tayong mag-alala. Dahil ang Diyos ang tagapagtustos ng ating mga kailangan. Ng ating mga kailangan. Kung ang pera ay ninakaw ng ating mga pinagkakatiwalaan, kaibigan, hayaan mo. Ang Diyos ang maniningil sa kanila. Dahil pinabayaan nila ang mga anak ng Diyos na maghirap sa baha. Katulad na nangyari kay Abraham at ng isang Lazaro. Ang mayaman at kay isang Lazaro. Di ba? Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ang importante, mga kaibigan, ng ating buhay espiritual ay mapunta sa kamay ng ating manlilikha. So, paano mo nararanasan, mga kaibigan, ang pagkakaloob ng Diyos sa iyong pang-araw-araw na buhay? Ayon sa Panaghoy o Lamentasyon, Kabanata 3, talatang 22 hanggang 23, dahil sa pag-ibig ng Panginoon, tayo ay hindi nalilipol. Hindi tayo nalilipol. Kahit bumaha pa ang ating kapaligiran, ang Diyos ay laging nariyan. Sapagkat hindi nawawala ang kanyang mga awa. Ito ay laging sariwa,
bawat umaga, dakila ang iyong katapatan. Di ba? So, araw-araw mga kaibigan na bagong awa. No? Bagong awa at kabutihan ng Diyos. O ayon naman sa Mateo 6:11, ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Di ba? So si Jesus mismo, mga kaibigan, ang nagturo sa atin na humiling sa Diyos ng araw-araw na pangangailangan. Kaya huwag tayong mag-alala. Huwag tayong mag-alala dahil ang Diyos ang magbibigay sa atin ng pangangailangan sa araw-araw. Ang ibon nga, di ba, hindi naghahanap buhay, nabubuhay sila, pinapakain sila ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo pa kaya ang mga anak niya? So, alin ang mga biyayang natanggap mo ngayon, mga kaibigan, na talagang nagpabago sa iyong pananampalataya? Ayon sa Roma 5:8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Sa ganitong paraan, noong tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. So, ang biyaya ng kapatawaran at kaligtasan, ito ang pinakapundasyon ng ating pananampalataya. Maraming tao ang tunay na nagbago ang pananampalataya nang maunawaan nila ang lalim ng pag-ibig ng Diyos. Ayon nga sa 2 Korinto 5:17, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang na. Wala na ang dating pagkatao. Ito'y lumipas na at ang lahat ay naging bago. So, biyaya ng bagong buhay. Ang tunay na pagbabago ay biyayang galing sa Diyos. At ito ay nagpapalalim, no? Nagpapalalim ng ating pananampalataya. Ngayon, sa anong paraan mo naipapakita ang pasasalamat mo sa mga kaloob ng Diyos? Ayon sa unang Tesalonica 5:18, magpasalamat kayo sa lahat ng bagay sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa pamagitan ni Kristo Jesus. Pasasalamat, mga kaibigan. Pasasalamat sa lahat ng pagkakataon. Sa mabuti man o sa mahirap, dahil bahagi ito ng ating pananampalataya. Ayon naman sa Colosas 3:17, at anuman ang iyong ginagawa, sa salita o sa gawa, gawin ninyo ang lahat sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na nagbibigay pasasalamat sa Diyos Ama sa pamagitan niya. Di ba? So, ginagawang paraan ng pasasalamat ang bawat kilos at salita. May pagkakataon ba sa buhay mo na nakalimutan mong ang Diyos ang pinagmulan ng lahat? Ano ang natutunan mo mula doon? Tingnan natin ang Deuteronomy 8:17. Huwag ninyong sabihin sa inyong sarili, ang lakas at kakayahan ko ang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. Huwag ninyong sabihin sa inyong sarili, ang lakas at kakayahan ko ang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. Alalahanin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos, sapagkat siya ang nagbibigay sa inyo ng kakayahang mapagyaman o magpayaman. Tingnan natin, mga kaibigan, kapag nakakamit natin ang tagumpay, madali tayong makalimot. Di ba? Madali tayong makalimot. Marami dyan na
nagtagumpay, nagkaroon ng yaman. Madaling salita. Nakalimutan na ang pagpunta sa simbahan. Nakalimutan na ang manambahan. Bakit? Dahil sa kanilang yaman, marami silang pinupuntahan. Marami silang lugar na dinadalaw. Di ba? Nakalimutan nila ang lahat. Pero ngunit ang tunay na pinagmulan ng lahat ay ang Diyos, mga kaibigan. Ang yaman mo ngayon, kaibigan, galing sa Diyos yan. Kaya huwag mong kalimutan siya. Huwag mo siyang kalimutan, ang Diyos. Dahil yung nasa iyo ngayon, galing sa Diyos yan. Kahit yung talino mo, kaibigan, talino mo, talento mo, magaling kang kumawit, magaling kang kumanta, at ang iyong lakas, galing sa Diyos yan. Kung wala kang Diyos, wala kang talino, wala kang talento, kaibigan, di ba? So, lahat ng pinagmulan, galing sa Diyos yan. Yung iyong kayamanan, yung iyong talino, yung iyong lakas, galing sa Diyos. Kaya nga, ibalik mo sa Kanya ang lahat ng yan. Papurihan mo ang Diyos. Tanggapin mo siya bilang iyong Ama, no? Bilang iyong Panginoong Hesukristo na napako, naghirap doon sa krus para lang tayo ay mapawalang sala sa mga kasalanan. Ayon nga sa awit 106:21, nilimot nila ang Diyos sa kanilang kanilang tagapagligtas na gumawa ng kanilang mga bagay sa Ehipto. Minsan, kahit gaano kalinaw ang ginawa ng Diyos sa ating mga buhay, nakakalimot pa rin tayo. Pero ito'y paanyaya lamang, mga kaibigan. Paanyaya na alalahanin ang kaniyang katapatan. Manalangin tayo. Panginoon, salamat sa pangako ng iyong pagbabalik. Alam kong hindi ako karapat-dapat, ngunit sa iyong biyaya, ako'y lumalapit. Linisin mo ako. Baguhin mo ako. At ituwid mo ang aking puso. Gawin mo akong handa sa araw ng iyong pagdating. Hindi sa takot, kundi sa pananabik. Turuan mo akong mamuhay ng may kabanalan, ng may pag-ibig, at ng may pananampalataya. Ikaw ang aking inaasahan, naway sa araw ng pag-agaw, ako'y matagpuan mong tapat. Panginoong Hesus, dalangin kong pagpalain mo ang lahat ng nakikinig sa iyong mga salita at isinasabuhay ang iyong salita sa araw-araw. Tulungan mo sila, O Diyos. Ibigay mo sa kanilang mga pangangailangan. Ito man ay kagalingan sa kanilang mga karamdaman. O ito man ay pinansyal na buhay. Panginoon, ipagkaloob mo sa kanila. Huwag mong hayaan na iyong mga anak ay patuloy na mawalan ng buhay. Maraming salamat po. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen at Amen.